Yes, friend! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping utang. As in, utang na loob. Magbayad ka na. Utang na loob. Asa na yung pera? Ang haba na magkakasabi ng salitang utang, no? Ganun din kasi kahaba yung pasensya ng taong pinag-uutangan mo, or ganun din kahaba yung palugit na ibinigay sa'yo, yet hindi mo pa rin mabayad-bayaran. San mo ba kasi dinala yung pera? Oy, san mo ba siya dalhin? Bakit ba hindi mo maisauli? Dahil bagipit ka? Wala ka pa rin bang pera? Pero ang usapan kasi, di ba, hiram? Ang usapan kasi, ibabalik mo sa ganitong petsa. Pero hanggang ngayon, wala pa. Kumbaga, patuloy kang nagpapaasa. Pinapaasa mo yung taong tumulong sa'yo. Taong nag-abot sa'yo ng halaga sa mga panahong nangangailangan ka. Take note ha, hiram yan, regardless kung ano man ang halaga niyan. Mapa 5 piso, 100, 1,000, 1,000,000, pera pa rin yan. Hindi mo pwedeng sabihin na grabe naman, naghihimotok, nagagalit, gusto na magreklamo sa halagang 500 piso. Pera pa rin yan. Pinaghirapan. At hindi mo pwedeng sabihin lang dahil wala ka nga niyan, kaya ka nga nanghiram eh. Tapos ngayon sasabihin mo lang, hindi mo nga maibalik. Sige nga, kung 500 lang yan, ba't di mo maibalik? Diba? Gusto pa yung pinipressure eh. Again, hiram. Ano ba ibig sabihin ng salitang yun? Kailangan mong isauli, kailangan mong ibalik. Walang labis, walang kulang. O pwede naman din may labis, di ba? Pag may usapan kayong may interest, kung usapan nyo ay may tubo, ibigay mo yung nararapat na presyo. Baka lang kasi, no, just in case, hindi mo alam yung pinagkaiba ng salitang hiram versus hingi. Magkaiba yun. Parehas lang sila nagsisimula sa hi, pero magkaiba yung hiram, hingi. Ikaw, walang hiya. Charot lang. Baka naman sabihin mo, kinakawawa kita. Hindi naman ganun. Tinutulungan ko lang yung pinagkautangan mo para may komisyon ako. Hindi, pero seriously, no? Imagine mga yes, friend. Ginamit mo yung isang pera na alam mong hindi naman sa'yo. Hindi galing sa pinaghirapan mo. Hindi galing sa sariling bulsa mo. Tapos ngayong nangangailangan na yung taong pinaghiraman mo, anong napala niya? Anong nakuha niyang sagot mula sa'yo? Nga. Puro ka drama, puro ka excuses, puro ka sabi ng ganito ganyan, ang dami mong dahilan. Hindi na maintindihan. Ano ba? May plano ka pa bang bayaran? Oo o hindi? Matinong usapan, kailan mo iaabot? Anong petsa? Sa Biyernes? Kailang Biyernes? Biyernes Santo? Sa makalawa, kailang makawalawa? Makalawang taon? Ano ba? Diba? Kailangan mo i-determine ng maayos, tao sa tao, usapan sa usapan. Lumapit ka bilang tao. Sana naman kapag sinisingil ka na, diba humarap ka pa rin bilang tao? Hindi naman niya hinihingi yun sa'yo eh. Hindi naman niya yung nililimos sa'yo. Ang hinihingi niya ay yung perang hiniram mo sa kanya. Binabawi niya. Actually, hindi na nga dapat sabihin pa eh. So kapag may mga ganyang eksena, na kapag maayos naman kayo nakapag-usap, di ba? Nasa ganitong panahon, ibibigay mo, ibabalik mo, sana tuparin mo, di ba? Although alam ko naman na hindi yan totoo most of the time. Di ba? Dapat seryosohin siya. Bakit kasi naniniwala ka na walang nakukulong sa utang? Sas! Kala mo lang yun. Kasi totoo, di ba? Mahirap mangutang, oo. Mahirap ikaw yung lumapit.
ikaw yung magbaba ng pride. Kasi nga nangangailangan ka eh. Pero at some point, mahirap din magpautang. Kasi kapag nautangan ka na, nakuha na sa'yo yung pera, wala nang garantiya na maibabalik pa sa'yo. Kasi nga, mahirap kausap, nadami sinasabi. Kaya noon, akala ko nakakahiyang mangutang eh. Pero ngayon, na-realize ko, mas nakakahiya palang maningil. Diba? Yung kapag siningil mo sila, magmumukhang ikaw naman yung walang pera. Hala, wala na siyang pera kaya naniningil na siya. Diba? Pero again, still, out of your business, pera niya pa rin yan. Binabawi niya lang sa'yo kasi wadang may pera siya o wala na. Kailangan niya yung pera. Yun lang naman yung punto ng usapan natin. Hindi na kailangan pahabain. Diba? Bottom line, kapag may hiniram kang isang bagay, pera, pagkain, o kung ano man yan, na alam mong hindi sa'yo, pero may panahong pinakinabangan mo, kailangan mo siyang ibalik sa totoo niyang may-ari. 'Di ba? Hindi naman para magtago ka pa, magdahilan ka na kung ano-ano. Kaya ito yung sinasabi natin na sana kapag may mga taong willing mag-extend ng tulong sa atin, huwag nating abusuhin. Huwag nating i-take for granted na, may pera naman siya kaya niya nga ako napahiram eh. Kasi maraming pera yan. Hindi naman niya ikahihirap kung hindi kami magbabayad or hindi ko siya babayaran. Huwag ganon. Delikadesa. 'Di ba? Tao sa tao, again. Humarap ka ng may pakiusap. Pinakinggan ka niya na may buong pangunawa. Again, hindi na natin kailangan pahabain yung usapan. Simpleng-simple lang. Ang utang, kailangang bayaran. Kasi kung hindi, mauuwi yan sa barangay. Ala, lagot ka. Oh. Papablatter ka niya, lagot ka. Ipopost ka niya sa Facebook na estapador. Charot lang. Ay nako, wala na ba yung mga yes friend ako man din ay may utang sa inyo. Baka naman singilin nyo pa si Biboy Bibo sa halagang 500 piso na hindi naman galing sa inyo. Oo, galing to sa akin pero yet, utang ko to sa inyo. Diba? Saan kayo nakakita ng ganun? Saan kayo nakakita na DJ may utang sa inyo kahit wala kayong nilalabas na pera? Diba? Ang puhunan nyo lang yung sumagot sa tanong ko kanina. Diba? O kaya naman dyan, dahil dyan yes, pero wag na natin patagalin pa. Anunsyo na natin kung sino nga ba ang mapalad maswerteng natatanggap ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend! Eto na ang kabayaran sa aking kautangan. O kanina nga ang hinahanapan ko ng kasagutan ay ang tanong na ano ang karaniwang rason o dahilan ng mga taong nangungutang na hindi pa rin makapagbayad. Ay, ang gagaling nilang sumagot. In fairness, kayo, ang gagaling ninyong sumagot na para bang gasgas na gasgas, gamit na gamit sa inyo o kayo yung gumagamit niyan mismo. Hindi ko alam. Pero dahil mahal ko kayo at alam ko na marami sa atin ang may utang din, 'di ba? Hindi man sa ibang tao kundi sa sarili. Dahil dyan, dahil mabait ngayon si Biboy Bibo, dalawa ang mananalo. Di ba napakagalante ko? Ganun talaga. O baka naman utangan nyo ko. wala kayong papala sa akin. Dahil dyan, yes, friend, dalawang winners po ang sasabihin ko. Kaya naman lakasan mo na ang volume ng radyo mo dahil baka isa na ang pangalan mo sa sasabihin ko. Kaya naman, congratulations sa na ang 500 pesos. Mary Ann, Eva, and Normaine, di mawalang congratulations. Meron kayong tig 500 pesos. Sinasamid-samid ako. Parang hindi ako sure kung ibibigay ko ba sa inyo. Meron kayong tig 500 ha. Kung naririnig nyo to sa mga oras na ito, ang kailangan nyo naman gawin ay mag-send sa akin ng inyong GCash number. Pero bago ang lahat, basahin muna natin yung sagot nila. Ang sagot dito ni Eva, sabi niya, hindi daw po siya makakabayad kasi na-delay daw ang sahod. Eme! Diba? Sabi talaga niya yun sa dulo, Eme. At sabi niya pa dito, tagal ko na po kayong pinapakinggan. Ngayon ko lang po nakita ang face nyo. Paano po yung ganyang flawless glow? Pantay ng ngipin,
Tapos ang gwapo-gwapo niyo po. Dinagdagan na lang. O sige na, hindi ka na para mambola pa, Eva. Sa ina ang 500 pesos. At ganun din naman kay Normaine. Ang kasagutan naman niya ay... Sabi niya, one of sirang linyahan ng mga hindi makabayad sa utang. Ay, sorry sis! Nakalimutan ko, super busy kasi ako eh. Maya-maya isisend ko. Pero walang dumating, kaya ikaw na lang talaga nahiyang i-chat siya ulit. O, diba? Tama! Ganyan na ganyan ang galawan ng mga makakapalang mukha. Pinaalalahanan mo na, chinat mo na. Wala pa rin ka talagang mapapala. Ay, nako! O kaya naman ikaw, Normie at Mary Ann, sana hindi kayo umabot sa pangungutang, okay? At ikaw, yes, friend, kung hindi ka pa nananalo, ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig at pakikitutok sa 101.1 Yes FM. At syempre, ang pagtangkilik sa mga produkto ng Charm, Fabco and Purple Eternity ng ACS Manufacturing Corporation. At malay mo, ikaw na ang susunod na makatatanggap ng papremyo para sa ating ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Oy, abangan nyo dahil si B-Boy Bibo ay may pakulo bukas ha. Abangan nyo yan sa aming TikTok page, Yes FM Manila. Bukas po yan, 9 p.m. to 12 midnight. Tignan nyo kung anong gagawin ni B-Boy Bibo. Abangan nyo yan bukas ha. At syempre mag-ready kayo ng pera. Siya ako po yung magpapaalam na. Kita-kits po tayo ulit tomorrow dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:42. Good night, BB. Mwah, mwah.